Isang mapagpalang oras muli ng pagbati ang aking pinapaabot sa lahat po ng aming mga taga-subaybay na sumusubaybay sa ating programang Jesus Cares. Kumusta kayong lahat mga minamahal? Nawa kayo ay madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jomel Arsenal, na sa inyo'y bumabati. And of course, hindi po ako nag-iisa sapagkat dito sa ating programang Jesus Cares ay makakasama natin ang ating minamahal na NDRIEL Director, Pastor Lem Fadriquila. Pastor, binabati kita, bumati ka rin. Sana po'y naririyan kayo at patuloy tayong masiyahan sa ating patuloy na pag-aaral sa ating episode na Jesus Cares. Ayan, thank you Pastor. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay, nakikiusap tayo na pakishare nitong ating video na ito, ng ating live, para marami po ang makinabang, lalo na sa ating mga lokal na iglesia, sa mga care group members, care group leaders natin, at sa lahat ng pwedeng ma-share ninyo na matuto rin sila sa ating pag-aaral ngayon. Nasa episode 4 na yata tayo, Pastor, I think, ano? At maganda dahil paganda ng paganda yung ating pag-aaral, mga gilid kong mga taga-subaybay. At samantalang kayo nagsishare nitong ating live, tayo po ay sumandali niyo ko muna sa atin pong panalangin. Let us pray. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kaming lumalapit sa inyo, Panginoon, nagpapasalamat sa pagkakataon na muling magpahayag ng may kinalaman sa care group. Aming hiling ang patuloy na pagkalob sa amin ng karunungan at patuloy naming maranasan ang inyong banal na presensya, maging pagpapala ang aming paglilingkod ni Pastor Lem sa aming mga taga-subaybay. At kayo, Panginoon, ang maitaas at higit sa lahat, magbigay kaluhalatian sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen at amen. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ang ating pag-aaralan ngayon ay napakaganda. May pamagat itong Functions of Care Groups Based on Christ Method. Ano bang mga functions ng care group na nakabase sa pamamaraan ng ating Panginoong Hesus? Ito yung ating pag-aaralan ngayon para yung mga may care group na functional, it should be based dapat sa tinatawag natin, Pastor, na Christ Method. Christ Method. Yan ang napakaganda. Kaya bilang mga iglesia, Pastor, na may mga care groups, saan ba dapat natin iakma? Ano po itulad yung mga paraan natin sa ating mga pagki-care group na ginagawa sa ating mga lokal na iglesia? Actually, Pastor, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi na dapat siya talaga ang halimbawa natin. Amen. Parito siya sa lupang ito para maging halimbawa. Hindi lamang sa kanyang sakripisyo, hindi lamang sa kanyang paglilingkod, kundi sa lahat ng bahagi ng espiritu ng buhay niya. Amen. So, yun ang ating, sangayon sa 1 Peter 2:21. Yan. Pagkat Gipo. ukol dito kayo tinawag sapagkat si Kristo naman ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapa. Amen. Amen. Kanina narinig ko na pinag-uusapan niyo tungkol niyo sa mga yapak ng Panginoon. So ito talaga ang ating basihan. Yan, no, po, ang ganda. Thank you, Pastor. So maliwanag mga minamahal, ano, sa lalo na sa kasi ang focus natin, ang ating episode ngayon ay ang ating segment ay Jesus Cares. Nandun tayo sa ministry at ang focus ng ating pag-aaral ay about sa care group. At yung mga pamamaraan ayon sa ating minamahal na director ng NDRIEL ay ang ating susundan ang mga pamamaraan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang pamamaraan ng ating Panginoong Hesus, Pastor, ay effective. Epektibo. At kapag effective, magiging productive. Yes, Pastor. Magka-ugnay, Pastor, no? Oo. Pagka-epektibo, produktibo. At saka sabi ng propetesa sa sulat niya sa Ministry of Healing, page 143, Yan, opo. sabi niya, Christ method alone will bring true success in reaching the people. Yes, wow. So mayroon talagang tagumpay kapag ang pamamaraan ng Panginoong Hesus ang ating susundan. Ay dahil sa atin nang nabanggit yang madalas ngayon yung salitang method o pamamaraan,
ano ba yung mga pamamaraan ng ating Panginoong Hesus, Pastor? Baka gusto nilang malaman. Ano ba yan? Gusto namin maging epektibo at produktibo, apurado. Sabi ni Pastor, ang ating care group, gusto nilang malaman ang mga pamamaraan ng ating Panginoong Hesus, Pastor. Ano po ang mga ito? Yung application ng Christ method alone na sinabi niya, He mingled with men as one who desired their good. Po. He sympathized with them. He ministered to their needs. Wow. He won their confidence and bade them follow. Actually, yun ay mayroong 6 na mga parang application. Wow. Pastor. Opo. Ano po yung Ang Pastor? una ay siyempre yung pagpunta niya sa mga tao, nagmingle niya sa mga tao. Yes, nakihalubilo yun siya yung doon. Contact. Wow. First C is contact. Kontak, oo. Kasi pinuntahan niya, no? Puntahan na kailangan mo. Magkaroon ka ng contact. Personal connection. Lumapat ka sa kanila. Contact yun eh. Ngayon sa motor, kapag yung contact point ay hindi tumatama yung hindi na andar talaga yan. Hindi. Opo. So, contact. Mahalaga pala yun, ano? Napakahalaga yung mayroon kang ugnayan, mayroon kang nakilala, mayroon kang tao na napuntahan, Yes. nalaman mo yung kanyang kalagayan. So that's contact, Pastor. The first steps, Pastor. First steps. So yun ang ginawa ng Panginoong Yesus. Kasi pumupunta nga siya doon sa mga tao, no? Tulad nung sa babae. Hindi naman, kung sa Hudyo susundan natin, hindi siya doon sa Samaritan woman. Tama. Nilapitan niya, Pastor. Mayroong contact pala talaga. Kasi yung salitang go, dapat pumunta ka. Yan, oo. Kasi all power has been given. Therefore, go. Pag mag-go ka talaga, punta ka doon. So, you will have contact to the people. Hahayo talaga, ano. Kaya pala may kanta tayong Iglesia at ako'y hahayo. Ayaw talaga. Mahalaga Kasi pala yun. kailangan yung contact. Hindi lamang kung ito sa ganito, okay din ito. Kasi nagkakaroon, ito yung platform na ibang platform ito. Dalawa kasi, Pastor, iba nabanggit po, online ito at, yun, on-site yun. Ganda. Pag on-site, ano ka talagang Physical na contact. Yeah. Pwede mong mahawakan. Makamayan, yes. Makamayan, kita mo yung personal na reaction niya. Yes, opo. So, mahalaga yun. Kasi makikita mo yung talagang kalagayan niya, then makakapag-ministeryo ko sa kanya. Amen. Ang ganda, no? Number 1. Opo. So, ang number 1 ay contact. Opo. Yun binagit po, Pastor, ay 6. 6 yun. Number 1 ay contact. Ano po yung number 2, Pastor? Pag sinabing he sympathized with them, concern yan, Pastor. Wow. Oo. As one who desired their good, concern yan, Pastor. Ang galing, ano? Kasi kung may nakontak na sila pero wala kang concern, Yan, opo. wala kang pag-aalala tungkol sa kanila. Yung magiging basis ng iyong ministry ay parang hindi malalim. Opo. Pero kung mayroon kang talagang concern sa mga tao, ay naroon yung mas malalim na iyong hangarin. Maabot mo talaga sila. Yes. Kaya pala yung binanggit doon, Pastor, ay cares, concern. concern, Oo. concern. Kung paano ang ating Panginoong Yesus ay nagkikare sa kanila, dapat tayo din pala mayroong concern. Concern. Oo, sa concern mga ka. tao. Hindi yung, ayan, wala tayong pakialam dyan, basta may contact tayo. Basta, mapuntahan natin. Oo, parang iba pala, no? Wala, iba yun. Ito yung salungat doon sa pamamaraan ng Panginoong Yesus. Oo, salungat siya. Kasi si Jesus Christ talaga, as one who desired their good. Yan. Yun ang ano doon eh. So talagang si Jesus Christ, nandun yung concern niya sa mga tao. So, yun ang pangalawa, Pastor. Opo. So, ang una, Pastor, ay contact. Pangalawa, concern. Concern. Ang ganda, no? Opo, ano pa yung pangatlo po? He sympathized with them. Compassion yun. Wow, ang ganda, no? May concern ka na, may habag ka. Ba, ang galing, ano? Compassion. Kasi pag si Jesus Christ talaga, and he had compassion with them. Ay, oo nga. Kagaya ng tupad na walang pastor. Yes. Di ba? So, he had compassion with them. Nahabag siya. So, yung C doon na pangatlo ay compassion. Bukod lang sa yung concern mo, mayroong mas malalim na damdamin yung compassion. Ba, maganda yung, Pastor, ilagay natin sa screen yung compassion mo, Pastor. Sa Mateo 9:36. Ang ganda. Ito yung makita, Pastor, ng Panginoong Jesus. Yung mga tao, yung crowd. Ano makita niya? Opo, tingnan nga natin. Parang walang pastor daw Yes, na... 9:36 ng Matthew. Ayan, ang sabi niya rito ay ganito. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila.
sapagkat sila'y nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Ito yung binanggit mo, Pastor. Tama. Aba, ang ganda ng kapahayagan. Compassion yan eh. So, ang Panginoong Jesus pala, kaya meron akong sermon dito, Pastor, compassion in action. Mayroon isang mahusay na naging mentor ako. Mahusay talaga siya. Opo. Sabi niya, alam mo, Pastor, passion without compassion is nothing. Oh, wow, ang ganda, no? Kahit gaano kaganda ng passion mo. May passion ka. Kaya passionate. Yes. Masyado kang sigla. But without compassion. Without compassion, it's nothing. Nothing. So, yung ministry ni Jesus Christ, yung pangatlo na, he had compassion with them. Kagaya ng tupa na sila ay walang mga pastol. Ganyan yung kanyang paningin sa mga tao. Yung mga tao na kailangan. Ang dami, crowded. Crowd. Apat, pagkatapos ay nakita niya, parang nanlulupay pa ito nangangamba. Ang kanyang naramdaman, Pastor, ay hindi tulad nung sa mga tao walang pakialam. Nahabag siya. Nahabag. Ano po, ang ganda. Opo. So, yun yung number 3. Number 3. Opo. May number 4 tayo. Wow. Sige nga. Yung number 4, sabi doon, he sympathized with them. He ministered to their needs. Aba, ang ganda. Di ba? Yung ministry doon ay caring. Wow, ang ganda, no? He ministered to their needs. Nakita na niya yung kalagayan nila, nahabag siya, and then he ministered to their needs. Yung kailangan nila ay kaniyang ipinagkaloob. Wow. Yun ang care, bro. Talagang, i-care mo talaga sila. Naramdaman mo yung pangangailangan nila. So, anong gagawin ko? Yan. May action. May action ka. Kaya compassion in action. In action. After ng compassion, nandun ang action. care. Yan. Ang ganda, Pastor. So, yun ang ginawa ng Panginoong Yesus, Pastor. Nung nahabag siya, He ministered to their needs. So, ang ganda, no? Kasi nung magutom, nakita nila una nung magutom. Tanong siya, meron ba ditong may pagkain? Kasi ayaw niyang magutom, Pastor. Pangalawa ay, una, physical yun. Physical. Ay sa spiritual, ganun din. Ganun din. Opo. Kasi talagang yun ang purpose ng Panginoon eh. Opo. Sa magitan nito, ma-open up yung puso nila. Kapag ka na-open up na yung puso nila, magbubukas yung relasyon. Yun. Kung nagbukas ng relasyon, malaya ka na may share mo. Yes. Yung kagandahang loob ng Panginoon sa iyo. So, care. Sabi, he ministered to the needs. Then, he won their confidence. Wow. Kasi kapag ang tao ay yung napaglingkuran, o kaya naman namasahe mo, o kaya naman ay nabigyan mo ng pangailangan, naayos mo yung tumutulong bubong. Halimbawa, nagpadalhan mo ng pandikit. natulungan na. Di ba, basic lang yan. Makiat ka sa bubong, nilagyan mo ang bulkasil yung kan. Ay, yung kanyang puso, mababagbag. Correct. So, he won their confidence. Di ba? Pag nakita pa sabihin, nakatulong sa atin yan, yung ating may tulo, dinikitan. Hindi na yun mag-aalangan. At saka pagka nakita pa lang ikaw, uy, dito po na kayo, dahil na kayo. Yan, Diba? Kasi yes. yung pader, na basag na yung nakaharang. prejudice, yung nakaharang na prejudice na pader ng nakaharang, then nagkaroon na siya ng kumpiyansa. Yan, wala nang pagitan. Pagitan, opo. Wala nang pagitan. Yes. Then, of course, yung huli, commitment. Wow, ang ganda. Then, he bade them, follow me. Ayun, may commitment. Ang May ganda. commitment, di ba? Pagkatapos mo nakita na sila, willing na, gusto na nila. Then, pasimula ka ng gusto mo bang sumunod kay Jesus? Yan, ang ganda. Gusto mo bang matuto tungkol sa Panginoon? Yes, oo. Then, yung 6 Cs ng Parang 6 6 Cs. Dahil 6 na si. anim na si. So, ang ganda. Ulitin natin, Pastor. Yung una ay contact. Ganda. Dapat may contact ka doon sa mga tao. Pangalawa, may concern. Pangatlo, meron kang compassion. Dapat may habag. And of course, meron kang tinatawag na care. Then, ang panglima ay confidence niya. At ang pang-anim, commitment. Ang ganda. Pag ganyan pala ay dandahang magawa at masundan yung pamamaraan ng Panginoong Yesus, napakadali ng paglago ng care group. Yung function nila ay nasa tama at nakasunod doon sa mabuting halimbawang iniwan ng Panginoong Yesus. Ang wika ron, mga minamahal, yung sinabi ng Panginoon, then he bade them, follow me. Abay, napakaganda. Magkaroon ng commitment. At alam niyo, Pastor, kahit na hindi mo tanungin,
pagka sila nakaunawa doon at nagkaroon ng tinatawag nating nahayag sa kanila dahil sa iyong kabutihan, dahil dala-dala mo yung kabutihan ng Panginoon, sila na mismo mag-volunteer. Sila na. Oo, sasama na. Oo, sasama na, Pastor. Dahil sila nakakita ng ganito. Ngayon, dahil sa nakita natin mga minamahalang anim na Cs, para malaman natin ang pamamaraan ng Panginoong Jesus, ay dapat magawa natin. Tandaan natin yun ay Christ method alone. Pastor, ano-ano pa yung mga tinatawag nating mga functions ng care group na mga mahalaga upang lumago sila sa kanilang ministry sa ating mga lokal na iglesia? Maliban doon sa Christ method alone, meron ba mga functions na mahalagang magawa Sa ating mga lokal na iglesia? sa mga churches, Opo. malaki ang magagawa niyan. Kasi ito sa paglilingkod, outreach na yun eh. Yes, oo. Yung 6Cs na yun, sa paglilingkod na yun. Pero sa loob ng church, malaki ang functions ng care group. Ayan. Kasi halimbawa, yung pastoral care and discipleship. Pag nandun ka sa care group, ay may mag-aalaga sa iyo. Ayun. Mayroong pastoral care. Mayroong discipleship na naroon. Yan ang number 1. Pangalawa ay building of community at relationship. Napag-aralan na natin ng nakaraan yan Oo. na mas malapit ang relasyon kapag kayo ikukunti Yan, oo nga. kaysa sa mas marami. Sobrang lawak. Yes. Ang pakikitunguhan mo samantalang dito, Sa kayo konti. hanggang 12 lang kayo. So, yun na. Pag-participate, getting to know each other, Oo. building relationship, makilala yung mga karanasan ng bawat isa, malaman. At saka, pangatlo, na nakikita natin doon ay yung assimilating and reclaiming and retaining. Ayun. Assimilating, reclaiming, and retaining. Yan. Pag ma-reclaim na, dapat napakahalagang ma-retain. bagay yan. Kasi Yes. ang care group kapag ka sumasama doon sa yung ang isip ay ma-assimilate ito o mapasama ito tapos ma-reclaim ito at ma-retain. Yan. Kasi yan napakahalaga eh. Kaya nawawala ay walang mas malalim na relasyon pero kapag ka mayroong hanggang 7 kaibigan ka doon sa church, maaari kang ma-retain. Yung mga taong lupaypay sa pananampalataya at nadalaw ng care group ito at isinama sa kanilang grupo, ma-reclaim siya. Yan. At ma-retain. Ma-retain. Maganda yun kasi nung nakaraang ating ano tawag ito, yung workers meeting, ang tema ay preserving Preserving. the harvest. So pag na-reclaim na yan, na-assimilate na, mahalaga pala ma-preserve. Oh, yeah. Ito yung tinatawag nating ma-retain. Kasi pagka hindi, Pastor, sayang. Sayang Talaga. Oo, Kasi kung baga kung hindi mo nalagyan ng bodega yan, yan. ay kinain lang ng kanyan, ng daga. O kaya naman ay sayang. Kagaya ng aking kwento nga na. Sa lobo naman, sa Bible, ay sabi ni Apostol Pablo, pag alis ko, pag napabayaan, kasi overseer tayo overseer. ay papasukin ng mga lobo. Lobo Ayan. na Maninila. Correct. Na hindi magpapatawad sa kawan. Sabi doon. Yan. Yun ang Acts matindi doon. 28 yan Oo. So, 28 yun hanggang ang 30. ban. Mayroon pang ibang functions kagaya ng nag-i-empower ito ng mga membro Yan. para sa ministry. Amen. Kasi kagaya halimbawa, tayo konti lang dito, pinag-aralan natin yung mga Bible doctrines. Ang mangyayari niyan, ito, natutuhan niya, isi-share niya sa iba. Opo. So, na-empower, hindi lamang, yung nurture, nandun, empowerment ng mga membro sa ministry, ay, halimbawa, BOP ang pinag-aralan natin. Opo. Sunod, yung kapitbahay mo, sinirin mo yung napag-aralan natin. Yun. Oo. Pinasagot mo rin siya. So, it empowers for ministry. Ang ganda, ano? Ano po? At hindi lang pala paglabas, pangloob din. Opo. Kasi nandun yung discipleship na binanggit po, Pastor. Empowerment. Nandoon yung building relationship. Ganda, no? Madami. Mayroong multiplying effect din ito sa mga disciples. Kasi pag na-disciple na. Disciple making ito eh. Yes. So, Halimbawa ako, leader, ikaw ay associate ko. Ang ginagawa ko, sa sunod ikaw naman. tapos ako may mag-ano din. Magdi-disciple ko rin. Multiply, ha? Yung multiplying effect ng disciple making natin ay talagang kumplito. Correct. And then, a sense of accountability for growth. Yun. Dahil bawat isa, kapag ikaw ay naroon sa care group, nag-iisip ka rin kasi may
may empty chair. At yung empty chair na yun ay ikaw ang may dala kasi iniisip mo sa sunod, dapat meron kang mapaupo doon. So, mayroon siyang growth mentality. So, napag-aralan na rin natin yung nakaraan, accountability for growth ang bawat isa. So, Yun. madidevelop yun sa mga disciple ng Panginoon. So, yun ang mga functions Ayun. na maaari natin. Ayan, ang ganda, no? At nakita natin mga minamahal, napakahalaga din. Una, nakita natin ang mahalaga sa pamamaraan. Sundan natin ang pamamaraan ng Panginoong Yesus. At nakita natin yung tinatawag nating 6 C's. Ano po, na maganda pala yun ang magiging style ng ating method, ng ating pagkikiro. But of course, yung mga functions. Ano po. And then, what are the tasks pa, Pastor? Ano ho, yung mga tasks na mahalagang may ambag natin sa naunang mga care group na pwedeng may share natin sa ating mga viewers? Na padaanan na rin natin ito, Pastor. Maganda rin siguro na review Yes. Oo. itong care group ministry task. Kasi tayo, sabi, I will go. Yes. I will go, reach the world. Pero ito yung mga task na maaari natin magawa sa care group. Number one ay siguro ay nurture. Nandun din yung mission or outreach, yung evangelism. Nandun din yung church ministry. Di-develop mo yung mga membro mo sa care group para sa church ministry. Kasi yun naman talaga ang functions ng mga spiritual gifts for the cause of the ministry na ihanda ang mga kapatid para sa paglilingkod. Yun. Sa Ephesians chapter 4. So, yun ding spiritual growth na mga kapatid kasi palagi nag-worship doon sa care group. May bahagi ang bawat isa doon. Tapos, reclamation, discipleship din. So, yun yung ministry task ng bawat care group. Ayun. Bawat membro. So, parang reiteration nung nakaraan nating mga pag-uusap yan, Pastor. Ayun. So, dahil sa nakita natin, Pastor, yung kahalagahan no, ng mga task na ito, dapat makita nito ng mga care group leader yung kahalagahan ng kanilang maging function. Of course, Pastor, ano po, dahil ang mga care group leader ay may malaking bahagi na ginagampanan. Gaano ito, Pastor, na may ambag, o gaano kahalaga na makita nila yung ambag nila bilang leader na ginagampanan nila dapat yung kanilang tungkulin bilang care group leader? Yun talaga, Pastor, kasi ang goal ng care group ay hindi lamang outreach, enrich, kundi pati yung leadership aspect. Yun. Kasi kung ikaw ang group leader, ang goal mo, ma-disciple mo itong kasunod mo. Opo. Makita mo na ang grupo ay gumagawa sa misyon ng Panginoon. Makita mo na ang mga membro lumalago sa spiritual nilang kalagayan. Yes. Makita mo na ang iyong mga membro ay lumalago sa kanilang relationship sa isa't isa. Nakita mo na sila balang araw, nakita mo na they will become much more, siguro mas magaling na leader kaysa Yeah, no. Yun ang mga kaisipan na dapat na. Opo. Dapat pala, Pastor, isa sa mga leader, may vision siya May vision siya. para doon sa mga dinidisciple niya. Maliwanag ang kanyang pagtingin na pagkatapos ko na mag-lead, itong aking mini-mentor, Yan. ito na magiging leader pag hinati namin to. Ayun, maganda. Kasi hindi dadami kung yung care group mo pagka nandun lang, dadami yung membro, pero isang care group, hindi nagmumultiply. Hindi nagmumultiply. Dapat, pag halimbawa ay yung 12, umabot na sa mga 20. Hanggang mga 14 siguro. Oo. 14. Kasi paglampas ng 12 mo, dapat ay mahati na yan. Balik Ayun. sa Halimbawa, 7. balik na 7. Pwede rin. Balik, Oo. Sa yung iyong mini-mentor na associate mo, magiging leader na. Ayan. Kasi maglilid doon sa new group. New group. Yan. Yung associate care coordinator, siya ang magiging doon. Yung associate host doon, siya rin ang magiging leader doon. So, sa kabila. So, nandoon yung nurture, nandoon yung leadership enhancement ng mga kapatid, discipleship, at kasama ang reclamation. Kasi yun talaga ang purpose. Oh, kaya siya care group. Opo. Opo. So, mahalaga pala mga minamahal ng mga kapatid ang gampanin ng mga care group leaders. Dapat ang care group leaders ay hindi selfish.
ang care group leaders ay meron siya napakagandang, kumbaga visionary siya, na darating ang mga ilang buwan na yung care group niya ay dadami at meron siya mga mini-mentor, dinidisciple na magiging leader doon sa mga bagong care group na mabuo kapag madami na. Kaya merong ginagawa kay Pastor, di ba, ng mga care group training, care group leaders training. Ano po, na tinitrain sila kasi yung iba, bakit naging leader ako? Di ko naman alam yung gagawin ko. Di ba? Kasi binanggit natin yung kanyang gampanin ng isang leader. Leadership certification. Ayun, opo. Care group leadership certification. Yun ay mahalaga. Kung nakikinig yung mga leaders na ganito, pwede natin silang ma-certify kapag mapatunayan nila na nag-undergo sila doon sa ating ganitong segment. Yan, oo. Pwede natin i-certify sila. Opo, at siguro Pastor, maganda no na nanonood ba kayo kasi mula episode 1 ito eh. Naka episode 4 na tayo. Ay di halimbawa nanood sila sa kanilang TV, ang gagawin pipicture nila. Kami nanood kami dito at talagang tinapos. Opo, at may exam pati ng konti. ayun, kung ano natutunan. Baka pag nakabukas ang TV, humihilik naman. Nakatulog pala. Mahalaga yun. Opo. At doon sa pakikinig nila, Pastor, dahil halimbawa, dito sa ating pag-aaral ngayon, mayroong 6 na sis nung yung pamamaraan, method ng Panginoon, yung verse ng ating at least malaman nila, ito pala yung method. Ito pala yung gampanin ng care group leaders. Ito pala yung mga task. Ito pala yung mga functions. Ano po. Ayan. So, mahalaga pala yung Pastor, no? Mahalaga. Na mayroong certification o kaya mga leader certification training sa mga leaders para alam nila kung ano yung gagawin at paano mamahala. Dahil binanggit na natin, Pastor, yung mga materials dati, di ba? Gagamitin nila kasi mag-iisip sila, ano ba gagamitin natin sa care group? Baka ang dala lang ay puro pagkain. Walang ibang... lang ang yung Christian ang nafukusan. So, delikado yun. Ngayon, Pastor, ano po ang pinaka-ultimate plano ng Diyos para sa paglilingkod sa mga care groups? Ano ho? Dahil ang Panginoon lagi may plano eh. Anong pinakamagandang plano ng Panginoon o ultimate plan niya para sa mga care group, Pastor? Actually, ang ultimate plan ng Panginoon ay restoration. Wow. Ganda ng term ha, restoration. Restoration. Kasi ang naging kalagayan nga ng tao ay talagang napalayo tayo. Yes, opo. Napalayo tayo at ang mga tao ay kagaya ng naging maruming basahan sa Panginoon. Yan, oo. Ang tao ay kagaya ng tupang naligaw ng landas. Po. Wala tayong pag-asa. Ang pagpunta ni Kristo sa lupang ito ay para magbigay ng halimbawa. Para siya ay tularan. Hindi lamang sa kanyang ministry kasi yun naman talaga para maabot mo yung mga tao. Opo. Pinakita niya ang kahabagan, pinakita niya ang pagmamahal sa mga tao. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes on Him should not perish but have everlasting life. So, talagang si Jesus Christ, ang ultimatum niya na talagang goal ay restoration. Na ang tao ay kumilala sa Kanya, na ang tao ay tumanggap sa Kanya, sumunod sa Kanya, at ma-restore sa Kanyang likas. Ma-restore sa Kanyang likas ng Panginoon. Yun yung dapat maging goal din ng mga leaders ng care group. Na matransform sa image ng Panginoon ang mga membro. Ang ganda, no? Ang ganda po sa... Yan ang para pinaka-ultimate. Kasi nakita natin, nung pumarito ang Panginoon, ay nireconcile niya ang tao sa Diyos. Opo. At yung term na binanggit mo na restoration, ang ganda nun, yung lost image ng Panginoon sa atin, may balik. Mahirap kasi maintindihan, Pastor, ng mga tao makikinig yung ebanghelyo na hindi nakikita sa buhay. Ayun. Kaya care group, ito yung practical na paraan para ipakita mo yung ebanghelyo. Yan, opo. Kinikare mo yung mga tao, inaarugaan mo sila, kinakahabagan mo sila. Hindi lamang ma-restore yung kanilang kalagayan, may sakit sila, kundi talaga ang goal ng Panginoon. Parang holistic, ano? Oo, holistic. Yes. Pagalingin sila, kagaya ng paggaling ng kanilang spiritual na kalagayan. Yun. Ganda. So, yun ang nakikita na natin, na ultimate goal ng Panginoon. Siyempre, ang sunod doon,
hindi lamang salvation nila, kundi pati yung mga nakikinig sa kanila. Opo. At doon kay Pablo inutusan sa si Timoteo na yung naniniwala sa kay ay maniwala rin sa sinasabi ni Timoteo, at para yung mga taong kanilang pangaralan din maniwala din. So yun ang talagang goal. Kasi ang sabi niya, Pastor, sa Romans chapter 5 verse 6 to 11, sabi niya, for if when we were yet God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. Wow. So habang tayo makasalanan pa, ay pinagpabalik loob tayo sa Panginoon sa pamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak. Yes. So ang goal ng Panginoon ay restoration, the plan of salvation, restoration, at makabalik talaga tayo doon sa relasyon natin sa Panginoon. Amen, amen. Naalala ko tuloy yung first preaching ng Panginoong Jesus Ang panawagan niya, repent. Repent. Magsisi. At maging sa mga alagad, nung panahon ng mga alagad na, ay ang kanilang panawagan ay magsisi at magbalik loob. Magbalik loob. Mahalaga pala yung Pastor. Kasi there will be no restoration without repentance. At yung kanilang pagbabalik loob. Napakahalaga pala po, Pastor. Kaya ang naging susi noon ang ating Panginoong Yesus, at hindi ito magawa at hindi mangyari without the function of the care group. So pagkat yun ang ginagamit, care group, di ba? Yun ang vehicle natin. Yes, yung vehicle. Yung care ministry. Yan, no. Isang grupo na nagki-care. Yes, opo. Ayun ang ano dyan eh. So, sa Ministry of Reconciliation ng Panginoon sa atin, ginagamit niya ang mga tao na unang nakakilala sa Kanya. Yun. Yung mga taong unang nagmahal sa Kanya. Nakaramdam ng pag-care ng Panginoon. Yes. Kasi pag hindi mo naramdaman yung care ng Panginoon, paano kang namang mag-response? Tama. Di ba? Yung response ng tao nakabase sa kanyang karanasan, kaya ang gospel ay a testimony unto all nation. Ayun, oo. Testimony ng buhay. Correct. Living, Living testimony yun eh. Opo. Yun, Pastor, ang hindi pwedeng debatihin. Yes. Wala makadebate doon eh. May Ebidensya eh. Opo. Di ba? Naalala ko, Pastor, yung nakoy nasa Taysan pa. Dahil may mga care groups kami, nagkaroon ng medical mission. At yung sponsor from US, ang sabi, magpagawa tayo ng mga t-shirts. So white. Alam niyo, nilagay doon sa likod, Jesus Cares. Yeah, Ayun, nakalagay pa, sir. Mayroon pa akong t-shirt doon white, nakalagay Jesus Cares. At bawat care group ay inatasan sila, Pastor, na magdala ng mga kaibigan, mga tao na hindi mananampalataya, may mga karamdam. Maraming pumunta. So, nasa 600 yung napaglingkuran. And then, iba't iba, mayroong counseling pa. At pagkatapos doon sa mga nagpabunot, nagpa-check up, mayroon pang counseling at prayer. Maganda. At naging dahilan yun, Pastor, yung mga taong mga pumunta lang doon, nakarating sa kanila yung katotohanan, nagiging interest nila. Ang sabi, ang ganda naman sa inyong church, yung inyong medical mission, libre. Di ba? Ay, meron palang ganito minsan. At higit sa lahat, namigay tayo ng mga pamphlets, ay meron doon na isang umiyak. Ang sabi ay naging hopeless siya, pero nung nakita niya ito, ay umiyak siya. Sabi niya ay napakalaking bagay pala. At dahil yun, Pastor, ang sabi niya, akala ko dati ay walang nagmamalasakit. Nakita niya sa likod ng mga missionary. Jesus Cares, Pastor. Ang ganda. Kasunod pala dapat Jesus Cares ang nakalagay, no? Opo. Jesus Cares. Pagka tayo upo. Kasi yun naman talaga eh. Tayo bilang mga manggagawa ng Panginoon, mga ginagamit niyang Opo. ang tawag sa atin ay reconciliator. Yan, opo. Tayo yung may Ministry of Reconciliation. So, sabi sa 2 Corinthians 5 verse 18, reconciled us to Himself. He reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Wow. Alienated ang mga tao kasi mga tao nagalit sa Panginoon dahil lang nakikita nila yung mga negative na mga bagay na karanasan nila sa buhay. Opo. Pero kapag nakita nila naman yung pagmamahal ng Panginoon, then they will be reconciled to God. Yes. Kaya sa sunod, Pastor, meron pa namang last siguro, no? Yung finale ng care group mo sa Harvest.
Jesus cares na nakalagay. nakalagay. Maganda. Meron pa, Pastor, kasi yun ang ating maging identity dahil sa ito yung ating napopromote pa ang ating Pastor. At saka sa sunod siguro, yung mga care group leaders, yan ang t-shirt natin. Yes, Jesus cares. So, I pwede love my care group. Opo. Jesus cares. Yan, nakalagay care group at Jesus cares. Halimbawa, may pangalan ng care group nila sa gilid. Ang nakalagay sa likod talaga malaking bagay, Jesus cares. Saka, may celebration dapat ngayong December. Ayun, Pastor. Lahat ng mga care groups ay magkaroon ng celebration. Kasabay na rin yung praise program. Apo. Yun ang aking nalimutang sabihin sa mga pastor. Pero i-message ko na lang sila. Yes, tungkol Pastor. Opo. At kung meron silang uniform, maganda na sa bawat uniform. Halimbawa, sa Laguna, kung ang color man nila ay green, nakalagay. Jesus cares. Isa lang ang ito tong ating Yes, ito, Pastor. logo natin. Ang ganda. Pakiusap natin kay Brother Ralph, ito yung maging design sa likod. Design. Opo. Ang ganda, Pastor. Maramdaman kagad ng tao eh. Opo, lalo sa ginagawa, naka-uniform, tapos namimigay ng grocery. Maganda. Tama, no? Opo, nagche-check up, mga minamahal. Kaya sa ating panahon, Pastor, ngayon, ano ang panawagan ng Diyos para sa mga care group leaders, sa mga care group members para sa huling panahon na ito? Ang panawagan ng Diyos, mga kapatid, sa atin ay, since He has committed to us the ministry of reconciliation, ang panawagan niya ay tayo ay magtalaga sa Kanya. Amen. Dahil 2 Corinthians 5 verse 19 ang sabi doon, He has committed to us the message of reconciliation. Amen. So kung ipinagkaloob ng Panginoon sa ating message na yan, kinakailangan din natin na personal na reconcile sa Panginoon siguro. Opo. Una tayo muna. Yes, first. Oo. Bago tayo mag-reconcile sa iba, tayo muna. Kasi si Jesus Christ ang kanyang ginawa para ipakita niya talaga na sincere siya sa reconciliation process ay tinanggihan niya ang sarili niya. Yan. Kaya ang sabi niya, if any of you would like to follow me, let him deny himself, Yes. take up his cross, And follow me. Wow. Kaya si Apostol Pablo, nung sumunod kay Kristo, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. Tama yan. I am crucified With Christ. Yes. Kasi dapat mamatay talaga yung dati. Kaya sabi The old niya, life hindi was na ako gone. nabubuhay ngayon. Yes. Si Kristo na ang mabuhay sa akin. So, since the Lord has committed to us the ministry of reconciliation, siguro napakahalaga na tayo sa ating mga care groups, yan ang i-develop din natin sa mga kasama natin. Yes. Kasi, yun ang call ng Panginoon eh. Follow me. Yung salitang follow me, and I will make you is a process. Yes. I will make you Fishers of men. It is a process of change. Yung 3 years ni Jesus Christ na kasamang mga alagad, hindi pa nila na kaagad eh. Hindi nila kaagad naintindihan eh. Yes. Kala nyo, papalo lang ang susunod sa mga ang buhay ni Jesus Christ. Ang gusto niyang matutuhan talaga. Kumbaga, the reflection of His character. Kung paano nag-care si Jesus Christ, Yan. yun din ang care natin. Correct. At yung love ng Panginoon. Kaya ang sabi niya sa John 13, 34-35, ang sabi niya, A new commandment I gave to you, that you should love one another as I have loved you. And by this, all men shall know that you are my disciples. Ang ganda, no? Yung bang pag-ibig ng Panginoon ay nung naramdaman mo, na iparamdam mo rin sa iyong kapwa. Tama yun. At yung love na yun, unconditional, Pastor. Kung paano, kasi kung may love, may cares. May care. May care ang ating yun. Panginoon. Opo. Kasi sa Bible, yan ang unang natutuhan ng mga alagad. Yan. Kaya yung sulat ng New Testament, mayroon diyang 200 plus na mga one anothering verses. Yeah. Love one another, care for one another, support one another. It is an expression of care. Yes. Yan talaga. Kaya yun ang tinuro ni Jesus Christ sa mga alagad. Kasi kapag ka may care, yung group mo, yung care group mo may care. Yeah, no. Correct. Pag may care, ang care group, may care din. Yes. At ang kagandahan nun, Pastor, pag nandun yung care,
yung mga tao ma-amaze. Lalo na yung mga, ano ba, yung taong ito dati, malungkotin ito. Yung taong ito dati ay lagi nasa bahay. Ngayon nakikita natin, nakakasama na doon. Ay kasi naramdaman nila yung care. Opo. Walang salit-pusa. At saka kung ako isasama sa isang grupo, dapat ang grupong ito ay may care talaga, mamahal Yes. talaga. Opo. Kasi kung magiging outside lang ako sa kanila, parang saling-pusa lang ako na wala akong nararamdaman. Yes, parang palagay niya hindi siya bilong. Hindi ka bilong. Mahirap, Hindi yes. ka bilong. Correct. So, Tsaka lalong gaganahan, Pastor, pag feel mo na bilong ka, feel mo na accepted ka, yes. Talagang gaganahan ka. siyempre, Oo. talagang ganun. Yung dati na sabi, susunod ako, hindi na. Sa sunod magtatanong na, saan, anong oras, at nandun kami. Diba? Magdadala kami ng mga pinagong, yung mga bukupay. Diba? Yun ang magandang maramdaman nila, belong sila because they feel the cares from the group. Ano po? Si Jesus Christ ang true messenger of reconciliation. Amen. Then, as we see Jesus Christ as our leader, God made Him who had no sin to be sin for us, ang sabi ng talata. Yan. So that in Him we might become the righteousness of God. Wow. No, siyang walang kasalanan Oh, ay nagkasala alang-alang sa atin. so that through Him, sabi doon, Opo. we might become righteousness of God. Maging katwiran sa Diyos. Opo. Ang So, ganda. Yan yung justification. Pastor. magiging katuwiran tayo ng Diyos kapag ka tayo'y nasa sa Kanya sapagkat Siya ang nag-impute sa atin ng righteousness. Yes. Opo. Yung imputed righteousness. na yun. Opo. So, Pastor, napakagandang isipin na ganyan yung gusto ng Panginoon na care group nating Amen. na gagawa. Opo. Isang care group na totoong nagmamahal, isang care group na nandoon yung concern, nandoon yung love, nandoon yung compassion, yung care, contact sa mga tao. Oo, mahalaga yun. No? At kaya mga giliw namin mga taga-subaybay, lalo na sa mga kapatid natin, sa mga care group leaders, care group members, kung gusto nyo maging effective and productive ang bawat care group ninyo, ay susundan natin ang Christ method alone. Tama yun. At yung 6 C's, ano po, ng ating napag-aralan, Pastor. Nandun yung contact, of course, may contact. And then mayroon kang concern, mayroon kang compassion, mayroon kang tinatawag natin na care. Kasi tutugunan mo yun pangailangan And then mayroon kang tinatawag na confidence, yung pag na-develop yung confidence. yung may relationship na, may confidence na siya. And then, yung pinakamaganda sa dulo, meron silang commitment. Ba, ang ganda, no? Mga minamahal. Tapos kakanta na sila ng yung kinakanta sa panahon ng binyagan. Ayun, I surrender all. I surrender Kasi may commitment na sila. Oo. Minalala ko tuloy, Pastor, yung isang nabautismuhan nung nakaraan, isang Baptist preacher. Nung nakapanood siya sa ating programa, ay ang sabi niya, siya mismo naghanap ng church. At pagkatapos ay siya mismo nag-decide magpabautismo. Kaya sila mag-isa binautismuhan. Very good. Opo, at ang sabi niya, I surrender all. At grabe yung touch ng kanyang puso nung inawit yung I surrender all. Sabi niya talagang isinuko ko sa Panginoon ang lahat nung nalaman niya ang katotohanan. Kaya malaking bagay yun, Pastor. Ano po, mag-touch yun sa puso ng mga tao. Parang nakita ko yun, Pastor Saka. may ganong testimony ako nakita rin. Opo. So, mahalaga kapag ka nakita yung pagkakaiba talaga, Pastor. Yes, yung... And the only evidence that would convince the world is the love and the care of the group Amen. na sinasamahan mo. Sabi ni Mahatma Gandhi, I love your Christ, but I don't love you Christians. Kasi the greatest evidence in favor of the gospel is loving Yan. and lovable Wow. Christians. So, yun ang magandang bagay. Kaya sa fruit of the Spirit, una yung love. Love. Yes, Pastor. Oo, yun ang magandang bagay. Kaya mga minamahal, sa hapon na ito, I hope na
meron kayong natutunan sa ating pag-aaral, no? Yung mga functions ng care groups based on the method of Christ. And if you knew already the method of Christ, try to use it. Ano po? Very effective, and your care group will be productive. Ano po? Lalo na kapag sa inyong pangunguna at pagdadala ng care group, hindi lamang ang method ng Panginoon ang dala-dala nyo, kundi kasama ang Panginoon, Pastor. Amen. Napakalagang bagay yon. Pastor, panghuling pananalita. Sa ating mga kapatid na nanonood, At panalangin na rin. pagkatapos. itong ating mga episode na ito ay para sa atin. Para magamit natin sa ministry. Sana ay naririyan kayo palagi sa ating mga susunod na mga pagtatanghal. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, mahal naming Ama, Yes, narito ang amin pong mga pinag-aralan. Inihiling namin na ito ay makintal ng malalim sa puso't isipan ng aming mga kapatid. Yes, Lord. Ganon din sa lahat ng mga nanonood. Ito ang para naming Panginoon upang may sulong namin ang gawain at maging napakagandang halimbawa ang mga kapatid. Amin pong dalangin, dakilang Panginoon ng kapangyarihan ng langit ay pagkaloob sa bawat isa upang maisagawa namin ito na may kapangyarihan. Salamat sa transformation sa aming mga buhay na ipagkakaloob ng iyong banal na Espiritu. Inihiling namin panasalamatan ng lahat na ito alang-alang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. At amen. Maraming salamat mga giliw namin mga taga-subaybay sa inyong pagsama. I hope naging pagpapala sa inyo ang ating paglilingkod. Sa pangalan po ng ating programang Jesus Cares, kasama natin ang ating mga teknisyan, si Ashley, si Brother Ralph, may bahay. Of course, ang aking kapartner ng programang ito, walang iba, Pastor Lem Fadriquila. Thank you, Pastor. And of course, ito ang inyong likod kay Kristo, Pastor Jimel Arsenal, nagsasabi sa inyong buhay, kung sa inyong pakiramdam, walang nagmamahal, walang nagmamalasakit, inyong tatandaan that Jesus cares. God bless you.